kabalbalan netong si Commander Robot. Si Commander Robot dyan sa Senado. Commander Robot, para robot magsalita ito eh. Diba? So meron na naman siyang mga pautot. At meron na namang paeklat. Ginagawa tayong tanga nito eh. Tanga siya. Itong si Cheese Escudero na meron na namang panibagong kaululan after couple of days na siya ay tahimik na tahimik. Alam nyo naman, Mr. Epal to. Lahat na lang iniipalan nito. Kahit na hindi naman niya dapat reaksyonan, tumutula itong buwisit na ito. Tapos nasukol ni Pangulong Duterte yung kanilang katarantaduhan sa Vicecam na pirmado yung mga papeles ng walang mga laman, yung mga importanteng mga line items. Ipinakita ni Duterte yung papel na pirmado ng mga ulupong. Kapatid ni Ungab. Again, we are talking about Ungab, which is a seasoned congressman at dalawang administrasyon na nagsilbi bilang committee chairman ng appropriations dyan sa Kongreso noong administrasyon ni Duterte at administrasyon ni Pinoy. So ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon, minamalain nila yung mga revelasyon ni Pangulong Duterte. At ano ba ang sinasabi ni Pangulong Duterte doon sa kanilang vlog ni Vic Rodriguez, ni Congressman Ungab, and siya? Ano ba yung laman nung kanilang vlog? Ang sabi doon, ano ito? Bakit ganito? Blanco-blanco tapos pirmado. Abay, mali ito. Diba? Kaya nga humihingi siya ng paliwanag kanino? Doon sa mga miyembro ng Vicecam. Yung scam, yung bicameral committee, which is sino ito? Itong mga congressman na nag-fusion with the senators, yung magkasama. Sabi ko nga sa inyo, dalawa sindikato pag pinagsama mo. Isang malaking sindikato. At ayan na nga mga bossing, nagsama yung dalawa. Ngayon, meron doon issue. Napakalinaw ng paliwanag, hindi dapat blanco ito. Kung ano yung mapag-uusapan ng Kongreso, halimbawa, meron silang hindi gusto doon sa budget na ginawa ng Kongreso, yung Senate, gagawa rin sila ng sarili nila, and then, pagbabanggain nila yon. Pag-uusapan nila yon doon sa bicameral committee. At doon sila magkakasundo. Ibig sabihin kung ano yung mga dapat tanggalin, dapat baguhin, doon na yon, final. Na pag-uusapan at pag-aagrihan, magkakamayan yung mga kawatan. Pag nagkamayan yung mga kawatan, kamayan. Pagkatapos noon, ayan na, i-imprenta na nila yan. Pagka nila nang na-imprenta, saan to i-imprenta? Babalik daw yan sa House of Representatives at doon daw, may printer sila doon na mamahalin. Patek Philippe ang pangalan ng printer nila, o kaya baka Rolls Royce. So ngayon, i-imprenta nila yan, mga bossing. Kapag na-imprenta yan, babalik yan. Kanino? Pupunta na yan doon sa presidente. Itsura libro na yan. O kaya hindi pa pala itsura libro. Pupunta yan sa presidente. Tapos, titingnan ng presidente yan. Aaralin ng presidente, bibigyan siya ng enough time
para i-scrutinize yan gamit ang magnifying glass niya at ang kakarampot niyang kokote. Kasama ng mga alipores niyang walang mga tulog at walang mga kain pero mga busog. So ngayon, ano na nila yan? Di re-review nila yan gano'n. Pag na-review nila yan, ayun na. Yun na yung kanyang, pag wala siyang i-veto, which is nasa kapangyarihan niya yun, wala siyang reservations, wala siyang question, ang gagawin ng presidente dyan, ayan na, i-a-announce niya na kung kailan niya pipirmahan. At pag pinirmahan niya na yan, ay ganap na pong batas yan. Wala nang pwedeng baguhin dyan. Ibig sabihin, inaprubahan na yan. Kapag ka nabawasan pa yung budget na yan, kapag ka nagkaletse-letse pa yan, ibig sabihin, gawaing kriminal na yan. Ngayon, itong si Pangulong Duterte, mga bossing, ang kine-question niya dito, hindi yung pinirmahan ng Presidente Marcos. Hindi iyon. Ang kanyang kine-question dito ay yung dalawang scammer na nag-usap. At yung kanilang ginawa na yung mga papel na pinirmahan nila, pirmado may mga sign. O yung mga papel na yun, pak, ay may mga blanco na line item yun at ang hinihiling ni Pangulong Duterte, ipaliwanag bakit. Ito ngayon ang pinakamasaklap sa rahat. Ito ang pinakamasaklap. Matapos ang 5 araw, nananahimik ang mga scammer, di umano. Kasi yun ang tawag ng tao sa kanila eh. Kasi parang ini-scam na nila yung mga Pilipino eh. So matapos ang 5 araw na sila ay hindi nagsasalita, tangina, silent treatment, ang kakapal ng mga mukha. Sabi nga nila, kapag nahuhuli, di bali nang wag magsalita because less talk, less mistake. More talk, more mistakes. No talk at all, no mistake. Eto na mga boss. Nagsalita na si Commander Robot. Ang senador na magaling lang tumula. Pero wala naman nagawa. Finally, meron nang sumagot kasi ang sumasagot lang yung Malacanang na wala namang kinalaman sa kalokohang iyan. Actually, ang Malacanang, dapat ang ginagawa nyo dito, you should spearhead the investigation or at least condemn itong nasaksihan ni Duterte. Mali ba yung pagsasalita ni PRD? Mali ba? Kasi coming from a sitting congressman, which is the previous committee chairman on appropriations, I mean, Ungab knows what he's doing. So kung ako si Duterte, ipinresenta sa akin to ni Ungab, me being a lawyer, I will scrutinize the document, and PRRD found an issue, found something that is not supposed to be done by the Senate and the Congress. Him being the ex-president and being a litigator, lawyer, fiscal, alam niya something is wrong. And he's seeking an answer from these two houses. Dito sa dalawang dalawang bahay na ito, mga bossing. And for the longest time, wala silang sinasagot. Eto na, kaliwat kanan. Yung mga senador sinasabi, wala.
hindi daw blanco. Sinasabi ni Bato de la Rosa, ni Amy Marcos, blanco, kaya hindi kami pumirma. Tapos ito namang kongresista dyan sa Kamara na anti-corruption daw pero komunista utak, nagising na yata sa katotohanan. At ang sabi naman niya, meron daw mga blanco siyang nakita, mga 14. So ibig sabihin, mas marami yung nagsasabi na meron at ilan-ilan lang yung sumusugal na mga kapalang mga muka na pinabubulaanan itong papeles na hinahawakan ni Duterte. Well, alam nyo mga bossing, meron ng isang media outlet ang nag-report nito, ha? The document na hinahawakan ng media reporter na yon came from the Senate itself and he said, yes sir, blanco po yung mga line items na yun. Pero pirmado. So sino nagsisinungaling? Yung media, which is madalas sinungaling? Si Raul Manuel na spoiled sa gobyerno, nakakampi nyo. Si Bato de la Rosa na nag-walk out. Si Amy Marcos na before pang pumutok ito, nag-privilege speech na. So kanino tayo maniniwala? Panoorin natin mga bossing itong kakupalan ni Chis Escudero. Ngayon lumabas na ang totoong kulay mo. Utang ina, patawa-tawa ka pa. At para sa kanya, walang kwentang issue to. Pakinggan nyo mga bossing. At nang kumulo ang mga dugo ninyo as early as now. Pasok. Namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya namang reason? sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan do. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na Putang ina, hindi daw sa iniiwasan niya. Madami daw mas mahalagang trabaho at mas mahalagang bagay. Anong mas mahalagang bagay pa kesa dito? Chis Escudero, ang kapal ng bukbuk sa mukha mo. Ano pang mas importanteng bagay dito? Ninanakawan yung taong bayan. Ibig sabihin, itong pagnanakaw sa taong bayan, panggagago sa taong bayan patungkol sa pera ng Pilipinas, hindi pa importante to. May mas importante ka pang ginagawa? Ano pa yung mas importanteng ginagawa mo? Make-upan yung misis mo? Katulad ng, sir, ito ang pinaka-importante sa lahat ng batas na ginagawa ninyo, yung budget taon-taon. Bakit? Diyan manggagaling mga bossing yung mga proyekto. Yung mga programa, yung mga batas na prioridad. Programang prioridad para sa Pilipinas, para sa mga tao. Dito manggagaling. Kung palpak ang budget, palpak ang buong taon na trabaho ng mga gobyerno. Kasi nga, bawat galaw, bawat kilos, bawat proyekto may perang naka-allocate. At bawat proyekto na yan, dapat magandang ginagawa sa bayang Pilipinas ng mga proyekto na yan. Kung hindi mo mabibigyan ng tamang budget, ibig sabihin, maaantala yung serbisyo na maibibigay sana sa tao. May mas importanteng bagay pa doon kaysa sa pinaggagawa mo ngayon? Grabe naman yun. So para kay Senator, walang kwentang usapan ito. Walang kwenta yung putang ina fill in the blanks nila. Walang kwenta yung pagpapapirma nila sa mga kasamahan nila ng walang mga laman. Iyong mga line items. Ngayon, ang sinasabi niya, kung gusto nilang mag-aksaya ng panahon, magsampa ng kaso sa korte. Malaya sila. Wow. Wow. Di ba? So, imaginein mo, gagawang kayo ng kalokohan. Tapos kapag nahuli, ibabaliwala, iwa-water down, ino-normalize. Tapos,
Magsampa na lang kayo ng cash sa korte. Ganitong ginagawa mga boss eh. Ganito ang ginagawa noong mga, alam mo yung pag hinuli ka ng MMDA. Di ba, hinuli kang ganyan. Pa, ano pong violation ko? Ganito violation mo? Hindi ko naman ginawa eh. Ayan o, may CCTV camera ako. Nung dumiretso ako, green. Ay, hindi. Akin na lisensya. Paano nga akin na lisensya? Wala nga akong violation. Hindi, kung may reklamo ka, reklamo mo na lang. Kahit naman nasa katwiran ka. Kahit naman kitang-kita sa camera mo. Na-green pa nung tumawid ka, hinuli ka. Dahil hindi daw green, red na. Kung may reklamo ka, i-contest mo na lang. Siyempre, abala yun. Iko-contest mo, absent ka, pupunta ka sa City Hall. Tapos gagastos ka ng pamasahe. Kasi bawal ka mag-drive, wala kang lisensya. Ganon ang ginagawa nila. Iba naman yung kay Pangulong Duterte, yung sinasabi niya na, yung kay Pangulong Duterte kasi, matindi yung mga akusasyon nila kay Pangulong Duterte. Ang akusasyon nila kay Pangulong Duterte, kriminal. Kriminal yung akusasyon. Kaya ang kay Duterte, hindi na dapat hinihiring to sa Congress. Kung sa tingin nyo, kriminal ako, aba. Sampanan nyo sa korte yan para doon tayo mag-usap-usap, magkaalaman. Eto naman, Escudero. Etong sayo, yung sinasabi mo magsampa ng kaso sa korte, advance ka naman mag-isip. Alam mong meron kang krimen na ginawa, kaya korte na kagad yung pinag-uusapan eh. Tinatanong lang kayo, mag-explain kayo bakit ganon, totoo o hindi. Tapos magpakita kayo ng preba na hindi, ganon. Hindi yung tinanong ka lang magsampa na ng kaso sa korte. Pwede ba magtanungan muna tayo? Tapos pagka naipaliwanag yun ng maayos, di maganda. Pero ito kasing paliwanag mo rito, palpak talaga eh. Hindi lang ako nagdadailan nitong mga nakaraan kasi masyado tayong busy, mas maraming importanteng bagay kang ginagawa kaysa sa nabistong katarantaduhan dyan sa budget ng Pilipinas. At saka sir, sa totoo lang proud na proud kayo sa ginawa nyo sa BICAM. Ayan na nga si DILG Secretary nagreklamo na. Anong sabi ni DILG Secretary? Yung napagkasunduan na budget, bawat proyekto nila, putang ina, iba-iba yung numero. Ibig sabihin, putya nadagdagan na, bawasan, nadagdagan. So sabi, kaya pumalag siya. So pag nung sila daw ay nagpresenta ng kanilang mga gastusin na inapprove nyo naman, pagdating dun sa GAA, mali-mali yung number. Bakit? Mali-mali yung figure, sir. Yun yung sinasabi natin, yung kapalpakan dyan sa BICAM. Na ito naman presidente natin, pirma rin ang pirma. Naniniwala kami walang blanco doon sa pinirmahan ni Marcos. Pero naniniwala din kami na depektibo yung pinirmahan niya. Kasi nga, palpak yung trabahong ginawa nyo, hinukus-pokus nyo according to Duterte. Diretso. Dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Sis! Sabihin na natin kunyari lang. Hindi kunyari. Ano ka ba? Anong sabihin natin kunyari lang? Totoo. Pinakita na nga Sinabi na ni Bato, ni Aimee, blanco talaga. Sinabi na ni Raul Manuel, nakita niya din, blanco din. Yung reporter ng UNTV, sinabi niya, blanco nga. Anong sabihin na natin na totoo? Totoo, blanco talaga. Pinagsasasabi mo. Diba, lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko dinoconsider sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil Wala siyang kine-question sa korte. Wala pa doon. Papunta pa lang doon. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Chis Escudero. Nakatatak to sa pagmumukha mo. Itong ginawa niyong kahayupan na ito, nakatatak sa mukha mo ito. Kahit anong make-up ang ipatong ni Heart ibang lista dyan, hindi mawawala yan yung ginawa nyo na to. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin makakalimutan ito, Chis Escudero. Ano pa? sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba?
Hindi nga yun ang issue eh. Ang issue nga, bakit kayo pumipirma sa papel na blanco diyan sa Senado at saka sa Kongreso? Yung BICAM, bakit nga blanco-blanco yung inauthorize nyo na budget? Inauthorize nyo, pinirmahan nyo isa-isa eh. Bakit nga mga blanco yun, sir? Yun po ang tanong. Hindi yung GAA kasi yung GAA kumpleto kaya lang palpak. Bakit? Ayan o. Sabi ni DILG Secretary, mali-mali yung budget. Anong sabi ni Presidente? Mali-mali ba? Sige, ibalik na lang natin. Mantakin mo yan, Chis Escudero, dahil sa pagkakamali ninyo, tapos engot-engot din yung pumirma. Napirmahan niya na, batas na, tapos ibabalik daw niya sa dating mga budget yung mga napalpal na, ano yun? Yung mga nabawas-bawasan na mga budget. Saan ka pa? Yun po ang issue dito, Senator Chis Escudero. Oo, hindi yung GAA ang ina-question ni Duterte dito at ni Ungab. Bakit blanco yung papel na pinirmahan nyo, na inauthorize ninyo, tapos dinala sa imprentahan? Yun, hindi yung GAA. Yung GAA, kompleto yun. Kaya lang nga, yung GAA, halimbawa, ako, pinangako mo sa akin 20 pesos. Pagdating sa akin nung GAA, putang ina, ba't 5 piso na lang to, nabawasan? Kaya nagreklamo si DILG at ang dami pa daw ng mga ahensya ng gobyerno na pinaghirapan nilang i-deliberate yung budget nila sa Kamara. Tapos pagdating sa BICAM, putang ina, nabawasan yung mga budget. Nung pinirmahan na ng Presidente, pagdating sa kanila, putang ina, iba-iba na yung number, hindi ito pinag-usapan natin. At saka ilagay mo yun. Ilagay mo yung report ni Sas Rogando Sasot. Pucha yan. Ito lang, nung nasa Congress, ito yung mga budget na hiningi, pagdating sa BICAM, nadagdagan. Yung budget ng Congress, ba't nadagdagan ng 100+%? Yun yung mga dapat nasagutin mo, sir, kumag. Di tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali. Meron na nga, may prueba nga eh. May prueba, may blank check yung ibinigay ninyo. Ano ibig sabihin ng blank check? Pwedeng lagyan. Pag nalagyan na, i-encash na. Blank check sa simula, nilagyan nyo, tapos pinirmahan ng Presidente. Yun. Anong hindi pwede? Nangyari na nga, ginawa nyo na nga eh. Anong hindi pwede doon, Chis Escudero? Ipinakita na nga ni Duterte eh. Nangyari, ito yung papel oh. Buti sana kung nagsasalita lang sila, salita. May pinapakita mga ebidensya, pirmado nyo eh. Yun yung sinasabing blank check. Eventually, nalagyan na ng laman. Kaya nga may pinirmahan na si Presidenteng kumpleto na eh. Pero natapos sa BICAM ng blanco. Yun po ang tinatanong doon. Anong illogical lang sinasabi mo? May prueba. Ginawa nyo na. Anong hindi pwedeng mangyari? Nagawa nyo na eh. Yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng... Hindi nga blanco yung GAA. Putang ina niyan. Hindi nga yun, sir. Abogado ka eh. Hindi nga blanco yung GAA. Anak ng tinapay ka eh. Alam na nagsisinungaling ka eh. Hindi yung GAA ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusap, putang ina niya, 5 araw ka na nahimik tapos hindi mo alam yung pinagsasasabi mo. Ilang araw kayong hindi umimik tapos pag imik nyo, mali-mali pa rin yung impormasyon na nanggagaling sa mga bibig nyo. Anong klase yan, sir? Hindi GAA ang problema. Ang problema po, sir, yun pong BICAM report. Hindi yung GAA, BICAM report. Ayop na mga kukote yan. Ang hirap kasi kapag matalino ka naman, pero tarantado ka, kahit mali na, pipilit mo pa rin. Kahit booking ka na, puta, ipipilit mo pa rin. Alam mo kung anong tawag sa ganyan? Kriminal ang utak.
Ganyan mag-isip yung mga kriminal. Tapos pag nahuli mo, anong sasabihin? Ginawa ko lang naman to kasi ganito kasi ganyan. Bigla nagkakaroon ng rason. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Ito ang mga hinalal natin sa gobyerno. Huli na. Tinatanong mo ng issue, iniiba yung facts. Iniiba yung usapan, iniiba yung subject. The topic here is not the GAA. The GAA, alam natin, it has figures there, numbers, kompleto yan. Ang problema natin dito, sir, yung report ninyo. Yung report ng Congress at ng Senado magkasama, bicameral committee, doon po nagkaroon ng kapalpakan. At yun po yung dapat na tangina niyan. Ibig sabihin nga dito na talagang yung sinasabi ni Duterte na bulok yung Congress, kasama na kayo sa Senado. Hindi lang Congress, Congress kasi ang tawag dyan sa sa buong na yan, buong bahay na yan. Yaang bulok talaga yan. Bakit? Tingnan nyo, sa inyo nang gagaling yung kabulastugan. Let's say for example, walang alam talaga si Bongbong, tamad. Alam nyo, tamad si Bongbong sinasamantala nyo yung katamaran ng tao Sige na, hindi niya babasahin yan. Putang ina, tamad yun Hindi niya yan i-review. Putang ina nun, walang alam yun naman si Tanga, pirma din ang pirma. Nung pagpirma, nagreklamo yung DILG, sir, mali itong pinirmahan nyo. Ang sinabi nyo, pinangako nyo sa akin, 500 million, tapos naging 200 na lang. Ganun ba? Totoo ba yan? Patingin. Oo nga, no? Sige, balik na lang natin. Pukin ang ina niyan. Pinirmahan na ni Tanga, tapos babalik daw niya. Batas na yun. Ganon kagunggong. Ang mga animal na ito, nagsama-sama itong mga ito. Isang tamad na presidente, tapos mapagsamantalang bicameral. That's according to Duterte, Pinagsasamantalahan daw ninyo yung... Kaya nga sabi ni Duterte, masama ito, may kulong ito. Ayusin nyo ito, mali ito. Ipaliwanag nyo ito. Ganun ang ginagawa ni Duterte. Ini-expose kayo sa tao. Dahil putangin na ninyo, ang kakapal ng mga mukha ninyo, hindi pa kayo puta. Ang mamahal kasi ng bag ng mga asawa nyo Kaya pinepeste ninyo yung pera ng taong bayan, maluho kasi kayo mamuhay kaya ayan, kahit mali na pikit mata pa rin kayo BBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na... alam namin yun. Putang ina, ginagawa nyo tanga yung tao Alam namin yun, huwag ka na magtula dyan. Hindi namin kailangan yung yung parang ano ba to? Si Francisco Baltasar na pag-i-speech mo. Hindi yun ang issue, sir. You're missing the whole point. The issue is yung GAA. Yung BICAM report, hindi yung GAA. Kompleto nga yung GAA, pinagsasasabi mo. Ilang araw na paikot-ikot, kinokorek yung putang ina, kinokorek kayo na hindi GAA, BICAM nga, BICAM. Putang ina, 4 na araw ka na nahimik, tapos pagsalita mo, katarantaduan yung pinagsasasabi mo. Masabi lang na sumagot ka. Kadiri. Kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, iko-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko, sa panig at party namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 session days, tama? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa na... Sus! Panukalang batas. Putang ina. Ito nga yung pinaka-importante panukalang batas. Puro katarantaduan nangyayari. So, utang na loob namin yan.
Na marami kayong pending, ganon. Ang ina, bakasyon kayo ng bakasyon eh. Nagbabakasyon kayo, dami nyo palang pending. Di sana bago kayo magbakasyon, tapusin nyo yung pending nyo. Sagutin nyo ito. Yung mga tanong ni Duterte. Kung gusto ninyo, ipatawag nyo si Duterte dyan sa Senado. Magpa-imbestiga ka. Tapos sabi mo, PRD, ano tong sinasabi mong blanco eh? Hindi naman totoo. Paano hindi totoo? Sinabi na nga ni Bato, ni Aimee, blanco talaga. Sinungaling ka. Sinungaling kang kupal ka. Kupal ka na, sinungaling ka pa. Kung sa kahit pagbali-baligtarin mo, kupal na sinungaling, sinukaling na kupal, ganun pa rin ang ending. Salamat sa ikaw sa mga kongreso na mas mapapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuunan namin ng panahon. Papakinabang ito, mapapakinabangan ng taong bayan yung pera na dapat nandito, putang ina, minanjik-magic nyo. Minanjik-magic nyo, sir. Maraming mga umiikot sa social media. Ang lumalabas talaga minanjik-magic nyo, yung post ni Sasrogando Sasot. Yung mga budget, yung mga final na budget ng OP, ng Office of the sa Senate, ng Congress, puta lahat, nadagdagan. Tangina, pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pera yan, kakapal ng mga mukha nyo. Oh, tapos ngayon, meron pa kayong, yun ang mga importante. Hindi, importante yung pera namin, minamagic nyo. Ang hindi ko maintindihan sa nagreklamo dati siya naging upper chairman at alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga Alam nga niya, kaya nga niya binibisto eh. Kasi if there's someone who's reputable regarding budget, itong budgetan na to, si Ungab yan dahil dalawang administrasyon na nagsilbi siya bilang appropriations chairman. Tapos yung isa pang nagsalita, presidente ng Pilipinas yun, Cheese. Wala kang sinabi doon, putang ina, wala kang kwenta. Kumpara kay Duterte. Wag mong questionin yung galing ni Duterte dahil putang ina, wala ka sa kalingkingan. Alam nila pareho kung papaano yung budget. Alam mo ba si Duterte kapag gumawa ng budget, pagka sinabi niya, these are my priority bills, pagdating sa kanya nung BICAM report, tinitingnan niya talaga kung na-prioritize yung mga gusto niyang i-prioritize. Pag hindi, putay, binabalik niya. Ayoko nito, hina-highlight niya yan. Ayoko nito, ayusin niyo yan. Ito yung sinabi ko. Ito yung priority ko. Kaya nga ako nagsusuna eh. Ito yung gusto ko eh. Ganon si Duterte. Alam nyo kasi si Bongbong, tamad. Kaya minagic-magic nyo, pirma mo na yan. Huwag mong basahin, masasakit mata mo. O nilinlang nyo, pati si Bongbong Marcos. Sana pang abogadong nagreklamo pa dito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na... Wala pang dineklara kasi walang nag-e-expose. Ito may in-expose na. Kailangan nyong sagutin, totoo o hindi. Yun lang naman yun eh, totoo o hindi. Hindi yun, ang dami-dami pa sinasabi. Sinabi na nung mga kasamahan mo, sinabi na nila, nila Bato, nila Aimee, sinabi na nila Raul Manuel, sinabi na nung reporter, blanco talaga. So yun, so sino sinungaling? Sila o ikaw? Malamang ikaw. Oo, malamang ikaw sinungaling. Alangan naman. Committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-declare. Wala pa. Antayin mo. Antayin mo, Cheese. Antayin mo na ito ay maisampa. Utang ina nyo, ang kakapal ng mukha nyo. Naghamon pa kayo, ha? Sige, sige. Ang constitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang ina, pinagtatawanan lang niya, no? Takin nyo, mga kababayan ko, pera ng bayang Pilipinas, ginagawang galunggong lang nitong gunggong na ito. O yan, ang tingnan nyong maigi. Yung pagmumukha na yan. O yan, pagmumukha na yan. Tingnan nyo yung mukha na yan, o. O ayan yun. Yan ang totoong mukha ng politika sa bayan natin. Pinagtatawanan yung issue na putang ina importante. At wala daw kwenta yung mas importante daw yung ginagawa niya. Saan ka pa?